see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, Ayo, where you are. 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 There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, Ayo, where you are. 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 Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you.
desperate for you. I surrender. My soul has mercy and grace unfold, hunger and thirst, hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear me cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe in. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more.
Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Pwede bang sabay-sabay natin palakpakan ng Diyos sa ating pag-aawitan, hindi lamang sa isang masaya, kundi pinagpalang pagsamba sa ating Panginoon. Pwede ba tayong tumayo? At sabayan niyo po ako sa isang panalangin. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan at sa pribilehiyo ng pagsamba. Kahit po, Panginoon, sa online or on-site, we are unstoppable, Panginoon, because we are worshiper rather than warrior. At sa umagang ito, Panginoon, pinupuri namin, sinasamba at pinapasalamatan namin kayo. Hindi po dahil sa mabuti ang aming kalagayan o sitwasyon sa aming buhay. Hindi sa dahil sa wala kaming pinagdadaan ng pagsubok o hamon. Kundi dahil alam namin, Lord, na mabuti kayo sa lahat ng panahon. And we believe, Lord, that you are in control and that you have a great purpose for everything, Lord, na nangyayari sa aming mga buhay. Today, Lord, pinipili namin, Panginoon, na sambahin ka, pasalamatan ka, tingnan ang iyong kadakilaan at kapangyarihan sa gitna po ng mga pagsubok at bagyo na pinagdadaanan namin sa aming mga buhay. Lord, I pray for my brothers and sisters, Lord, na nanonood, nakikinig at piniling sumamba sa araw na ito. Ano man po ang kanilang pinagdadaanan, whether it's financial, physical, emotional, spiritual, Lord, I just pray, Lord, that you would touch them, O God, right now, Panginoon. Hindi lamang po sila, kundi ang kanilang mga mahal sa buhay at mga tinatangkilik sa buhay. Ibangon niyo po sila, Panginoon, na may kalakasan. I-encourage niyo po sila, i-strengthen niyo po sila. At nawa, Panginoon, today, we choose, Lord, to bless your holy name, Panginoon, no matter what. Hindi lamang po sa mga binibigay niyo sa amin, kundi kung sino ho kayo para sa amin. Lord, maraming salamat sapagkat merong church community, awesome church community, na patuloy na nagpapaalala sa amin, na patuloy na nag-i-encourage sa amin, na patuloy po, Panginoon, na tumatapik sa amin, na tingnan kayo at hanapin po ang iyong kalooban at higit sa lahat, Panginoon, panampalatayahan ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. Today, Lord, i-bless niyo po lahat ng mga cell leaders and their cell members. I-bless niyo po lahat ng mga pamilya, magulang, mga anak, maging yung mga kaklase nila, katrabaho, na imbitahan man, Panginoon, na nanonood sa kasalukuyan, Lord. Dito man, Panginoon, sa ibang bansa o sa ibang panig, Lord, ng mundo o ng Pilipinas. Lord, right now, abutin niyo po sila ng iyong mapagpagaling, mapagpala at makapangyarihang kamay. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na kayo po maging sentro ng kanilang buhay sa araw na ito. Purihin kayo, Panginoon, sapagat alam namin may gagawin kayo, Panginoon, na dakila at kamangha-mangha, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for the privilege of worship. Salamat, Panginoon, sapagat alam namin, ngayon pa lang, dinaig at dinadaig nyo na po ang anumang mga hamon o depression, discouragement na nararanasan po ng bawat isa. Lord, sabi nyo nga po sa inyong salita, you put a song in our heart, Panginoon. That's why we can continue to sing praises to you, Panginoon. Salamat po. May you guide us and may you be glorified sa lahat ng gagawin namin ito. For in Jesus' name we pray, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Morning po sa inyong mga tahanan. Morning po sa lahat ng makikinig ngayong umagang ito. Sa oras po na to, darako po tayo sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Gusto ko pong ikwento sa inyo yung si Elijah at ang babae sa Serapta. Siguro po alam na natin yung kwento, no? Na si Propeta Elijah ay nanghingi ng tinapay doon sa babaeng balo, na kung saan yung huling hapunan o huling tinapay na lulutuin ng babaeng balo, sabi doon sa Bible, last na pagkain na nila at pagkatapos ay mamamatay na sila. Pero gusto ko pong pag-aralan natin o unawain sa umagang ito yung principle po na makikita natin dito. Na sabi ni Propeta Elijah, sige, last na pagkain nyo na yan. Pero unahin mo muna ako, ipagluto mo muna ako. Nakita ko po dito na
sumunod yung babaeng balo. Alam niyo po, mahirap siguro yun kasi biruin mo, last na pagkain mo na, sabi kasi mamamatay na kami ng anak ko pagkatapos nito. Last na pagkain na niya pero hinihingi pa ng propeta ng Panginoon. Pero hindi nagdalawang isip yung babaeng balo na ibigay yung tinapay kay propeta Elijah. Bakit? Bakit niya ginawa yon? Na ibigay yung last na tinapay niya sa propeta. Nakita ko dito na, una, wala namang mangyayari na rin sa last na tinapay eh. Ibig sabihin, hindi naman dadami na yon eh. Pagkatapos nun, mabubusog siya sandali, tapos, wala na. Pero, the moment na sumunod siya sa Panginoon, sumunod siya sa propeta ng Panginoon, binigay niya yung tinapay, na last na tinapay para kay propeta Elijah, nagbigay si propeta Elias ng pagpapala sa kanya. Ang sabi ni propeta Elijah, kumuha ka ng mga bote, basyo sa inyong kapitbahay, lahat ng maiipon ninyo ng bote, kunin ninyo, ipunin nyo sa bahay, and then salinan nyo ng langis. So, sumunod ulit yung babaeng balo kay Elias, kinuha niya, nag-gather siya ng maraming bote, lagay ng every basyo ng bote, kinukuha niya, and then pagkatapos nun, sinalinan niya ng langis sa bahay, at dun nagsimula ang pag-apaw ng pagpapala sa babaeng balo. Bakit? Sapagkat lahat ng bote ng langis, nasalinan niya lahat ng bote. Tapos, hanggat sa dulo-dulo, nung wala ng bote na pwede mong paglagyan, saka pa lamang huminto yung langis. Ano po yung makikita natin dito? Makikita po natin dito na the moment na inuna mo si Lord sa buhay mo, inuna mo si Lord dun sa meron ka sa hawak mo, yung pagpapala ni Lord, ibibigay sa'yo. Sa hindi natin maisip na kaparaanan. Ganun kumilos si Lord sa buhay, no? Alam niyo po, sa umagang ito, sa hawak natin na finances, siguro matatanong natin, Lord, mahirap ang buhay, konti na lamang yung hawak ko. Ibibigay ko pa ba sa'yo? Sapat na po to para sa pangangailangan ko. Pero, yun nga eh. Katulad ng babaeng balo, last na niya na tinapa yon, pero ibinigay niya sa gawain ng Panginoon. At yun ang hamon natin sa umagang ito. Yung kakaunti na meron tayo, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Dahil yung meron tayo, gagamitin ni Lord yan para matugunan ang pangangailangan ng kanyang gawain, at ang Diyos naman ang magkakaloob sa atin ng siksik, liglig ang maapaw kapag nakita ng Lord ang puso natin na handang tumulong at magkaloob para sa kanyang gawain. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat Panginoon. Salamat sa kwento po Panginoon ng babaeng balo ni Propeta Elias. Salamat po Panginoon sa lesson Panginoon na natutunan namin dito, na ibigay Panginoon sa iyo ang lahat-lahat Panginoon, dahil alam namin na kaya niyong doblehin, triplehin Panginoon ang lahat ng pwedeng namin ibigay Lord God sa iyo. And Lord, dalayan ko po Panginoon sa oras na to, kahit po Panginoon kami ay online, pwede po Panginoon kaming magkaloob, pwede kaming mag-bless sa gawain Panginoon ninyo. And Lord, dalayan ko po Panginoon, masumpungan niyo Lord God ang puso namin na nagkakaloob Panginoon sa iyo. Maraming salamat Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At pwede po tayong magkaloob sa ating Panginoon through GCash account number na makikita nyo sa ating screen. Pwede rin po sa BDO Network Bank na makikita nyo rin po sa ating screen. At maging po sa project na meron po tayo sa ating church para sa ating sound system. Kung kayo po ay kinakausap ni Lord at willing po na mag-pledge sa gawa para sa ating project na ito, pwede rin po kayong mag-send sa ating GCash number at sa ating BDO account number para po sa upgrading ng ating sound system. God bless po sa ating lahat. Sayon Baliwag, kumusta ho kayo? Maraming salamat sa patuloy niyong pong pagsuporta. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsama sa ating
online worship service, maging sa ating midweek services, maging sa mga cell na patuloy na nagmi-meet sa online man or physical face-to-face. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Welcome ko rin po ang ating mga guests, newcomers, lahat ng mga nanonood sa YouTube or sa Facebook. Welcome po kayo sa Zion Christian Fellowship Baliwag. This is your church, your home, and this is your family. Sa araw na ito, bago tayo magsimula sa pakikinig sa salita ng Panginoon, naalala ko po ang verse na sinulat po ni Haring David, Psalms chapter 23 verse 4. Alam niyo po ba yung verse na ito? And probably ito rin po yung pinagdadaanan ninyo dahil napagdaanan din po namin ito ng aming pamilya. Sabi po niya, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me." Kapatid, naranasan niyo na po bang maglakad sa kawalang katiyakan at kadiliman ng buhay? Siguro po, dulot po ito ng pagsubok, karamdaman, problema sa pinansyal, o anumang hamon na tumama po sa ating mga buhay. You know what? I realize that life is consists of mountain highs and valley lows. Meron pong panahon sa ating buhay na masaya, pinagpala, pero meron din pong panahon na bumababaho tayo sa mga kabundukan para maglakad sa mga lambak o mga mabababang bahagi ng ating mga buhay. Ang tawag ko natin dito ay good days and bad days. But the question is, what do we do when we walk through the dark valleys of life? Just like David, meron pong prinsipyo na pwede natin matutunan kung paano ko tayo lalakad in the valley of the shadow of death, virus, or even depression. Number 1, keep walking. Keep walking. Lakad lang, tuloy lang. Ituloy mo yung journey mo sa iyong Christian faith. At huwag kang maglalakad na nag-iisa. Lumakad kang may kasama, ang iyong kapatiran, ang iyong mahal sa buhay. Number 2, keep making the right choices. Sabi po ni David, I will fear no evil. Keep trusting God. Keep talking to God. Keep thinking the right things. Meditating the promises of the Lord sa ating mga buhay. Pangatlo, keep claiming God's presence, God's power, God's protection, and most importantly, God's provision. Naglalakad man si David na nag-iisa, naglalakad man siya sa karimlan, kadiliman ng buhay niya. Pero inangkin po niya na hindi siya nag-iisa sapagkat kasama po niya ang presensya ng ating Diyos. Alam niyo mga kapatid, mas mararanasan natin ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos sa panahon na dumadaan po tayo sa pinakamababang bahagi ng ating mga buhay. At panghuli po, keep submitting on God's will sa ating mga buhay. Sabi po ni David, your rod and your staff, they comfort me. Yung rod po, it is a symbol for correction or discipline. May mga time po sa ating buhay na mayroon pong pagpapalo o pagtatama na ginagawang ating Diyos. Magpasakop po tayo doon. Isuko po natin sa Kanya ang ating buhay, ang ating kalooban. Pangalawa po, yung staff naman po, it is a symbol for guidance and direction. Nang ibig sabihin po, if you keep trusting the Lord, matitiyak mo, malalagpasan mo yung dark valleys of life na ito. Meron pong 3 realization akong na-experience sa devotion kong ito. I am not alone when I'm walking through the dark valleys of life. Jesus is with me. Number 2, I am not forsaken. I am just mistaken. I am not forsaken. I am just mistaken. Kung minsan po, no, pag lumalakad tayo sa matinding problema, we start to question God. And we start to feel as if God has forsaken us. But yun lang po yung nararamdaman po natin, pero hindi po yun yung totoo. So when you feel that you are forsaken by God, always remember, maybe we are just mistaken sa nararamdaman natin, because God will never leave us nor forsake us. And then number 3, last, I am able to see the light, not just the darkness. Kapatid, malalagpasan mo yan kung sama-sama tayong magtitiwala sa ating Diyos. Si Bishop Eli L. Mercado, hindi lamang po natin pastor, hindi lamang po natin leader, bishop, siya rin po ang ating ama sa pananampalataya sa Zion Christian Fellowship Community Church. Especially po sa akin at sa aking asawa at sa aking mga anak. Para ko na ho siyang tatay at talagang mataas po ang pagtingin ko sa kanya. Every time na siya po yung nagsasalita, punong-puno po ng wisdom, and it is as if God is talking to us. Kaya naniniwala po ako ngayong umaga na ito,
may nakahandang pagpapala, pagtatama, at pag-angat o pag-unlad na pangako ng Diyos. Dala po ng kanyang lingkod, si Bishop Eli L. Mercado. What does it mean to surrender our life for the Lord? We will find it as we listen to God's Word. Kaya, palakpakan po natin, i-welcome po natin si Bishop Eli L. Mercado. God bless you, Bishop. Pinag-uusapan po natin ang life to the fullest. Na parang iniisip ng iba sa inyo, come on, why life to the fullest in the midst of pandemic? Sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng pangangailangan, life to the fullest. And maybe yung iba sa inyo na bigla kayo sa concept na inintroduce natin. We're talking about life to the fullest, and yet you were being challenged to live, to love, to give by faith. At siguro po, itutuloy natin ang ganong diwa, hindi inaasahan na magiging bahagi ng paksang life to the fullest is a life of surrender. Actually, dinagdag ko po rito, life to the fullest is a significant life. As we will see later, and in the coming message. And a significant life is lived by surrender. Ang puspos na buhay ay napakadakilang buhay. At ito'y mapamumuhay lang natin, makukuha natin pag ang ating mga buhay ay sinuko natin sa ating Panginoon. Again, that is not a popular term. Surrender. Job 11, ang ating babasahin po as main text. Surrender your heart to God. Turn to Him in prayer. And give up your sins, even those you do in secret. And look at the promises. Then you won't be ashamed. You will be confident and fearless. Your troubles will go away like water beneath a bridge, and your darkest night will be brighter than noon. You will rest safe and secure, filled with hope and emptied of worry, and you will sleep without fear and be greatly respected. Father, I pray that you will use your word and your servant in renewing and touching the lives of your people today. Kayo pong humamon sa amin. Kayong kumilos sa aming mga buhay. Upang maranasan po namin, Panginoon, this life to the fullest by a life of surrender. In Jesus' name, amen and amen. Nang buhay po na puspos ay mararanasan natin sa pamagitan ng isinukong buhay. Life to the fullest can be experienced by surrender. That's why ang pinaka-key sa pag-uusapan natin ay naiisa lamang, surrender your heart to God. Would you read that aloud for those of you online and who are on site? Let's read that. 1, 2, read. Surrender your heart to God. Mula po yun sa first part ng verse. Surrender your heart to God, turn to Him in prayer. Yung salitang surrender, ginamit po sa ibang translation na ganito. If you devote your heart to Him, devote your heart to Him. So ngayon pong umaga, o tanghali o hapon, saan man kayo, later on, titingnan po natin yung ilang lessons on surrender, on a life of surrender. Lessons on a life of surrender. Ang unang pinaka-lesson na titingnan natin, number 1, God's prescription for us is to surrender to Him. Ang prescription ng Diyos
Ang kautusan ng Diyos sa atin ay isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Makikita po ninyo, ulitin natin yung pinag-usapan natin, sa bawat promise ng Panginoon, meron siyang premise. Dito ang premise niya ay 3 commands. 3 utos. Tapos binanggit niya, itong benefits, itong blessing. Pero nandito po yung 3 utos. Number 1, surrender your heart to God. Yun pong nauuna. Surrender your heart to God. Surrender your heart to God. Devote your life to Him. Kung hindi po natin sinusuko ang ating buhay, naku, malamang ang gagawin natin, susundin natin ang sariling paraan ng pamumuhay. Pag hindi tayo sumuko sa Diyos, yung conflict sa Diyos magpapatuloy. Tandaan po natin yon. There is conflict in our hearts. There is chaos in our life. Sapagkat nabubuhay tayong salungat sa Diyos. Kakontra ng paraan sa Diyos. That's why it says, surrender your heart to God. Devote your life to Him. Kaibigan, pag merong conflict kay God, pag salungat kay God, ang paraan ng buhay mo, alam mo na ang mangyayari. Sigurado, di ka mananalo pag ang kalaban si Lord at sarili ang sinunod. Sa halip na ma-experience ang life to the fullest, malamang life that is foolish. Di ba? Or maybe, hindi life that is foolish, but life that is poorest. Ano? Sa halip na maranasan po natin yung maginhawa, yung puspos na buhay, naku, kahirapan at kahibangan ang ating mararanasan pag hindi natin sinuko ang ating buhay sa Panginoon. In surrender, the struggle ends and you experience peace. Kapag mayroong conflict, pag may salungatan, may paglalaban, magkakaroon lang ng kapayapaan yan pag natalo ang isa. Pero bakit hihintayin mong matalo ka? Bakit hindi ka na lang sumuko sa Kanya? Stop quarreling with God. Surrender to Him. Alam po ninyo, yung utos na surrender, para sa atin yun eh. Para sa ating kabubuti. Alam ko po, yung salitang surrender ay dirty word sa marami, as we will see later on. Secondly, second command sa kanyang prescription, turn to Him in prayer. A surrendered life is a dependent life. Ang isinukong buhay ay isang buhay na mapagtiwala sa Panginoon. At ang pagtitiwala natin, ang pagsusuko natin, ang paghingi natin ng blessing, lahat po yan ay sa pamagitan ng dalangin. In fact, you can never get those things that will make your life to the fullest apart from prayer. Because God does nothing except in answer to prayers. Wala namang ginagawa ang Diyos para sa atin eh. Blessings na binibigay liban sa katugunan sa ating mga dalangin. At pati yung pagsusuko ng ating buhay, ginagawa natin sa pamagitan ng dalangin na paggising mo pa lang sa umaga, sinasabi mo na sa Kanya na nanalangin ka, Lord, ang buhay ko ngayon ay niaalay ko sa iyo. And you move on in the middle of the day, at the end of the day, Lord, ang buhay ko ay sa iyo. And then number 3, sa prescription, and give up all your sins. Sabihin niya, Pastor, anong kinalaman niya ng life to the fullest? Because if you don't give up your sin, you will live a life that is foolish. At saka walang tunay na surrender pag pinipilit mo pa rin ang sarili mong gusto.
Pag sinusunod pa rin natin ang sarili nating paraan, hindi po surrender yon. Rebellion yon. So give up your sins. Ang tindi ng pagkasalin nito eh. And even those you do in secret. Sins plural. Pagkatapos sinama, pati yung ginagawa mo ng sikreto. Hello? Are you still listening? Did you expect this part of the verse as part of living a surrendered life? Ito pong sanglibutang ating ginagalawan ay puno po ng kasalanan, punong-puno po ng pag-iyak, ng pagdadalamhati. Pero yung tinutukoy pong kasalanan na dapat nating isuko, the big, the small, yung maliliit na kasalanan sa pagsasalita, malalaking kasalanan sa pagsasalita, maliit na kasalanan sa pag-iisip, malalaking kasalanan sa magitan ng isip, malalaking kasalanan sa magitan ng ating kilos at paggawa, at ibang kasalanan. Maging sa bagay na dapat gawin pero hindi natin ginawa. Di ba? Sir Gillier, the sins of omissions. Give them up. Surrender them. Yung alam mong kasalanan, yung sikretong kasalanan, yung favorite mong kasalanan. Alam ba ninyo? Sabihin niyo, Pastor, meron bang favorite na kasalanan? Oo. At alam na alam ni Satanas yun. Isang kalabit lang niya sa'yo, gustong-gusto mong gawin yun eh. Alam na alam niya na itong madalas mong kahulugan at dito ka madalas bumigay. Remember, we have to give them up. I-surrender natin. Otherwise, there is no answer to prayer without giving up sins. And there is no true surrender if we don't give up sinning. So that's God's prescription. At ito pong maganda. Ang tindi ng promise, God's promises to us when we surrender. At mabibigla kayo. 3 lang ang utos, pero ang promise ng blessing, 9. Pwede mong gawing 10, nasa sa iyo yun. 3 commands, 3 on the premises, 9 on the promises. 9 blessings. At kung babasahin mo ang blessings na ito, you will really easily realize na, wow, this is the kind of life. This is the significant life. This is a life that is full. Ito ang tunay na buhay. Tingnan po natin sa verse 15. Then, you won't be ashamed. Ayaw mo ba ng isang buhay na wala kang kinahihiya? Sapagkat wala kang ginawa na dapat ikahiya. You will be confident and fearless, meaning you are bold and courageous. Magkakamag-anak po ito. Hindi ka mahihiya. Meron kang confidence sa puso mo at wala kang takot. Nothing to fear. And then, ito pang maganda. Your troubles will go away. So lahat ng may problema, lahat ng may kabalisahan, lahat ng may trouble, lahat ng may inaalala, lahat ng may kabagabagan, see, God is telling you, your troubles will go away. At ang ganda ng picture. Parang tubig yan na umaagos sa ilalim ng tulay. Dumaan lang, wala na. How many of you will enjoy the realization of that promise, your troubles will go away? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Wow. And your darkest night will be brighter than the noon. Yung mga gabi na di ka makatulog, di ka mapanatag, di ka mapumayapa.
Marami kang pagkatakot, marami kang pangamba. Napakadilim ng gabi. Sabi ng Panginoon, I will turn your darkest night into the brightest noon. Then, or you will rest safe, secure, and filled with hope. Tatlo na yon. Rest safe, secure, filled with hope, and emptied of sorrow. 4. Bigat ano? Grabing pangako. You will rest safe. Alam ba ninyo, ang pinaka-favorite expression na panahon ng pandemic? Stay safe, Pastor. Be safe. Sabi niya rito, it is in the life of surrender that you will rest safe. At hindi lang safe, panatag pa. Secure. I think you and I, every one of us, ang pinapangarap natin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga anak, na secure sila. And therefore, filled with hope, puspos ng pag-asa. In other words, hindi sila nabubuhay sa disappointment, sa loneliness, sa depression, and despair. And in other words, they are emptied. Yes, dumating ang worry, dumating ang anxiety, dumating ang kabalisahan, pero tatanggalin ni Lord yun on a life of surrender and a life of prayer. Higit sa lahat, greatly respected. Life to the fullest. When people look at you, when people remember you, I like that man, I like that woman, I respect these people. I like to honor them. Life to the fullest. Puspos na buhay. And you will notice that these are not monetary values. Hindi ito pwedeng pambili at hindi nabibili sa mga mall. Di ba? Ngayon, regalo ng Panginoon sa atin. Sino ba nga ayaw dyan? Safe, secure, peace, empty of worry, fearless, not ashamed, brighter than the noon, ang kanyang mga problema. Di ba yun ang hanap mo sa buhay? If I were you, itatata ko ito, ilagagawin kong cover sa aking cellphone o ilalagay ko sa index card, lagi kong bubuksan, pagbukas ko ng aking wallet, nandun ang pangakong ito, surrender your life to God or your heart to God. Live a life of prayer. Give up your sins, even those that you do in secret. Kuha ka ng magandang copy niyan, pagkatapos screenshot mo, and then lagay mo sa iyong, hindi ko na alam alam ang mga gamit ng cellphone eh. Na pagbukas mo, yung kagad ang mababasa mo. I like this. Maliwanag po ang Biblia. The Bible is very clear about how we benefit when we worship God through surrender. Puro pagpapala pag tayo sumuko. Life to the fullest, significant life, you begin to really lead the life God intended for your life. Yung po mga bagay na yun, yung mga blessings na yun, yung binasa natin yung 8 o 9 na yun. And then there is freedom from self-seeking life. Pag sinuko mo sa Panginoon ang buhay mo at ginibap mo ang mga kasalanan mo, ikaw po'y lalaya sa mga bagay at sa buhay na makasarili. Yun po matindi nating problema, yung ating makasariling pursuit hinahanap natin. Ang ating makasariling hilig, makasariling gawa. But thank God, while you are listening here, alam mo na hindi natin dapat pagbigyan at sundin ang ating sarili. Ang kailangan
saka natin ibigay ang ating buhay sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit ginamit ng Panginoon si Mary, the mother of Jesus? There were many virgins during those times. There were many religious people. Pero nung sabihin sa kanya ng ating Panginoon, you have been chosen, ikaw ay magdadalang tao sa magitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Bandang huli ang sabi ni Mary, I am the Lord's servant. I am willing to accept whatever He wants. That is a life of surrender. And after that, this peasant woman ay dadakilain ng buong sanglibutan. Paano nagsimula? Sinuko niyang buhay sa ating Panginoon. Dadagdagan po natin. Alam mo yung benefits na yun, yung blessings ng surrender na yun, sapat na yun para tapusin natin. Sige, magsuko na tayo ng ating buhay. Ganda pala ng blessings. But there are other reasons. Meron po bang mga reasons why you surrender? Diba? The reasons why surrender to the Lord. Ito ay repeat po paalala ko lang muli ito sa inyo. Pag inuutusan tayo ng Panginoon, gusto lang mo ipakita rito na may karapatan siyang utusan tayo. Yung kanina, yung 9 blessings, it is to encourage you na lahat ng utos ng Panginoon ay may kaakibat na pagpapala. To encourage you to really do it, dito po, yung reasons. The reason for surrender. Napakita lang sa atin na God is reasonable, God is good. Ang primary reason God has a right over us because God owns us. Ang Diyos ay may karapatan sa iyo at sa akin sapagkat siyang may-ari sa atin. How does God own you? Number 1, God owns us by creation. Ako'y pag-aari ng Diyos sapagkat nilikha ako ng Diyos. Kung mayroong ibang lumikha sa iyo, maybe sasabihin mo, okay, wala kang karapatan sa akin. Pero wala naman siguro sa atin dito sa Zion na magsasabi, I was created by someone else. God owns us by creation because we belong to our Creator, our God. God has a right to direct our life. Ang ating katawan, ang ating hininga, ang ating buhay, bigay ng Diyos. Pag sumulat na kayo ng mga aklat nyo at mga sarili nyong awit, and then i-register nyo, kayong may-ari, copyright. Sa ating buhay, nakatatak talaga ang right ng Panginoon because we were even made in the image of God. Diba? And then secondly, God owns us by redemption. Because Christ bought you with His blood. Ang Panginoon ang may-ari sa iyo at saka sa akin sapagkat siya lamang ang tumubos sa atin. Siyang bumili sa atin. He died for all that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Namatay siya para sa lahat, upang lahat ng mga nabubuhay hindi na mabuhay para sa kanilang sarili. Sabihin nga na sa inyo, ang buhay ko ay hindi para sa sarili ko. Alam niyo, ang expression ngayon, especially in the West, in other countries, sa modern culture, this is my life, this is my body, I have a right to do what I want to do with this body. Yun pong pinagmumulan ng issue ng abortion. You see? And other issues. I have a right to choose kung anong magiging gender ko. Wow. But He died for us. He owns us by creation and then by redemption. And God owns us by occupation. Hindi ibig sabihin na occupation ay trabaho, kundi He became the occupying person.
Nung magpagawa kami ng bahay, meron kang building permit na pirmado ng iba't ibang engineer. And then, nung titira na kami, kailangan namin ng occupation permit. Can you imagine, pinagawa mo, pero kailangan hingan mo sila ng permit para tumira ka. That's how it is, di ba? Balik-aralin natin ng 1 Corinthians 6. 1 Corinthians 6. Don't you realize, have you forgotten, sabi po sa ibang translation, that your body is the temple of the Holy Spirit? My friends, your body is the sacred temple of the Holy Spirit. How is this so? Who lives in you and was given to you by God. Nakatira siya sa atin at binigay ito sa atin ng Diyos. You do not belong to yourself. Nagre-rebel din na bang puso? You with the high price. Sapagkat binili ka na ng Panginoon, you must honor God with your body. Naging templo ka ng Espiritu Santo. Ang Holy Spirit ay tumitira sa iyo. He is occupying your life. At sa Pilipinas, ang nakatira, mas may puwersa, may laban. Ngayon, tumira tuloy ang China sa Spratly, di ba? Possession daw ay makapangyarihan. Kasi ayaw ni Lord na may mag-squat sa buhay mo. Kasi tayo kumisan, alam natin ang Diyos ang may-ari sa atin, alam natin ang Diyos ang bumili sa atin, alam natin ang Diyos lumikha sa atin, pero kumisan iba pa rin ang ating ini-entertain at pinatitira sa buhay natin. When you surrender to Christ, my friends, you fulfill the very purpose He died for. Pagsuko ng buhay mo, tinutupad mo sa buhay mo yung dahilan bakit si Kristo'y namatay para sa iyo. Tandaan po ninyo ang isang bagay na to. Siguro hindi lang nyo napapansin. Everybody surrenders to something or someone in life. Bawat isa sa atin ay nagsusuko tayo ng buhay natin. Pag hindi mo isinuko ang buhay mo sa Panginoon, ibibigay mo ang buhay mo sa ibang mga lodi at Panginoon. Yeah. Sa trabaho mo, sa boss mo, sa karir mo. Sapagkat yun ang pinakamahalaga sa iyo, di ba? Kung minsan susurrender ka lamang sa pakikisama ng ibang mga tao. Ang sabi po ni Stanley Jones, if you don't surrender to Christ, you surrender to chaos. Pag hindi mo isinukay ang buhay mo sa Panginoon, isusuko mo ang buhay mo sa magulong paraan ng buhay. Kaibigan, kapatid, you are free to choose whom to surrender. But you are not free of the consequences of your choice. Malaya kang piliin kung kanino mo ibibigay, susuko ang buhay mo, pero hindi ka po malaya sa kahihinatnan ng mga pagpapasya mo, sapagkat bawat choice ay merong consequences. Pero tandaan po nyo, we're talking about the reason for surrender. Surrender is not the best way to live, it is the only way to live. Iniisip ninyo, surrender ay isang pinakamagandang buhay, paraan ng buhay? No! Sa buhay ng isang disciple, sa buhay ng isang anak ng Diyos, surrender is not the best way. It is the only way. In fact, kung alalahanin po ninyo yung Romans 12:1, if you remember, di ba? Beloved friends, I appeal to you by the mercy of God to present your bodies a living sacrifice. Ialay ninyo ang inyong buhay bilang alay, buhay na handog, di ba?
Tapos sabi dito, sa TPT, yung pag-aalay ng buhay bilang buhay na handog, that is your genuine expression of worship. In fact, sa King James Version, that is your reasonable service. Yung pag-aalay ng buhay, yun ang makatwirang paglilingkod. At sa CEV, sa binasa natin kanina, the most sensible way to serve God. In other words, tama lang at tuwid at natatangi at ang tamang paraan ng paglilingkod at pagsamba ay sa magitan ng pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon. No other way, my friends. My brothers, pero alam niyo ang problema? Your self-will, your stubborn pride, your personal ambition. Nakang pinakamalaking sagabal po sa pagpapala ng Panginoon para sa atin. Hindi yung ibang tao, kundi yung ating sarili. Makasarili po tayo. Ma-pride na, stubborn pa. Marami tayong personal na gusto na kumisa na ilaban sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang utos niya sa atin today, give it all to God. Anong ibibigay mo sa Panginoon, kaibigan? Give to God your past regrets, yung panghihinayang, yung mga bagay na sinayang mo, your present problems, your future ambitions. Give to God your fears. Give to God your dreams. Give to God your weaknesses. Sunod ka. And don't be afraid. Takot na takot po tayo sa salitang surrender. Kasi ang kahulugan po ng salitang surrender ay pagsuko. Pag binanggit po yung surrender, ang ibig sabihin, you're giving up, you're giving in. Ang ibig sabihin, natalo ka. Ang ibig sabihin, nabigo ka. Ang ibig sabihin, na-corner ka, wala ka nang magawa, kaya yun, surrender na lang ako. Negative ang connotation ng salitang surrender. But dito na-discover natin, we surrender pala, that's what we get the blessing. That's how we live for God. That's how we express in a genuine way ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi ito pagkatalo. Hindi ito laying down of harms. Hindi ito failure or fall. Bakit ito nagiging negative, mga kaibigan? Kasi talagang makasarili po tayo eh. Gusto nating mabuhay in an independent way. Gusto nating masunod. Kaya pag binanggit yung salitang surrender, no thank you. No way. I won't give up. Pero positive meaning or connotation po ng surrender, ang sabi po ng isang lalaki, nothing under Jesus' control can ever be out of control. When your life is handled by Christ, you can handle anything. Palakpakan natin ang Panginoon. Mas masarap maghandog ng buhay sa Kanya na hawak ang ating buhay. At pag siyang may hawak ng ating buhay, there is no chaos. It is not out of control. Masarap ay pagkatiwala ang mga buhay natin sa ating Panginoon. Remember ang sinabi niya sa Philippians 4:13, I am self-sufficient in Christ. In Christ's sufficiency. I can do all things in Christ who gives me strength. Ang sabi nila, the moment of surrender sa buhay ni Paul,
nung ma-meet niya, ma-encounter niya ang Panginoon sa Damascus. Sinabi niya, Lord, what do you want me to do? That's surrender. Kaya lang dapat hindi lang moment of surrender, dapat merong practice of surrender. Dapat daily, take up your cross daily. Sabi ni Paul, we must be willing to give up all things and follow Him daily. Alam po niyo, meron pa pong isang benefit. Liban doon sa binasa natin kanina. Pag nag-surrender ka kay Lord, merong isang benefit. Kanina, pwede natin i-summarize yung 8 or 9 blessings na yun sa isang word, peace. Payapang buhay. Buhay na walang kabalisahan. Buhay na walang kinatatakutan. Buhay na safe. Buhay na secure. Yun po ay life of peace. Pero ito pong isa pang benefit. It is the benefit, the blessings of power. Paano po nangyari yun? Let us see. When you surrender to God, you will be empowered by the Holy Spirit. Kanina siguro iniisip nyo, susuko ko ito, give up ko ito, susunod ako sa Kanya. How can I do that? I have failed many times in the past. My friends, when you surrender to Christ, the Spirit of God will empower your life. And the Holy Spirit is omnipotent. He is all-powerful. He is almighty. Remember, He is dwelling in you. Not only that will He dwell in you, He will empower you. Yun po sinasabi ni Paul sa Ephesians 5:18. Don't be drunk with wine because that will ruin your life. Huwag kayong magpapakalasing sa alak, sa drug, sa love life. Sa iba pang bisyo. That will ruin your life. But instead, be filled, be controlled, be empowered with the Holy Spirit. When you surrender your life to the Lord Jesus, He will fill us with the Spirit of God. So when we surrender, not only do we receive peace, we receive power. You have the power to live a surrendered life, to live a life of significance, to live life to the fullest. At alam niyo ang gagawin niya sa iyo? Why did I say, when the Holy Spirit is filling your life, you will live your life to the fullest. Ano pong sabi sa Galatians chapter 5? But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ano po yung fruit ng Holy Spirit sa ating buhay? Love. How many of you, alam nyo na kailangan pa nyo ng dagdag na love sa buhay? The Holy Spirit will give that. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po yung karakter ng Panginoon. Ito po yung character that will make your life significant. It is the character that will make you live a life to the fullest. And God is telling you, when you surrender to me, I am entrusting you with my power. Pinagkakatiwala ko sa inyo ang aking kapangyarihan. Tandaan po natin ito, mga kaibigan. Surrender does not weaken you. Okay? It strengthens you. When you're surrendered to God, you don't have to surrender to anything else. Pag sinuko mo ang buhay mo sa Diyos, wala ka nang dapat katakutan. Wala ka nang dapat pagsukuan. Sapat na yung pagsuko mo sa Panginoon. Sabi po ni William Booth, the founder of the Salvation Army, ang sabi po niya, the greatness of a man's power is the measure of his surrender. Ang kadakilaan ng kapangyarihan ng isang tao ay nasusukat sa pagitan ng kanyang pagsuko sa Panginoon. If your surrender is true and deep, your greatness will be deep and true. As I call the worship team to come, nais ko pong tumayo muna tayo. And let me conclude with this quote from Bill Bright, the founder
of the Campus Crusade Campus Crusade International. Si Bill Bright po, pati na ang kanyang asawa, dinevelop po nila yung mga materials na ginagamit sa witnessing ng millions of Christians, the four spiritual laws. Ngayon po, binago na nila, crew ang tawag po nila. Okay? The four spiritual laws and other materials. Saka yung Jesus film, nung binili po nila yun at pinalabas, kahit sa kasulok-sulokang bahagi ng mundo, billion people have watched the Jesus film. Sa pamagitan ng Campus Crusade for Christ, 150 million people have come to know the Lord Jesus. Maraming naligtas. Because of the ministry of Campus Crusade for International. Tinanong po siya ni Rick Warren, sabi niya, why did God use and bless your life so much? Bakit ka ginamit ng gusto ng Panginoon? Bakit ka pinagpala ng Panginoon ng gusto? Pakinggan mo niyo to. Ito ang susi, bakit ka pagpapalain ng gusto ng Panginoon? Bakit ka gagamitin ng gusto ng Panginoon? Sabi po ni Bill Bright, when I was a young man, I made a contract with God. I literally wrote it out and signed my name at the bottom. Sabi po ng contract, it said, from this day forward, I am a slave of Jesus Christ. Pumirma ako sa kontrata. At ganito ang sinasabi ng kontrata. Mula sa araw na ito, hanggang sa darating ng mga panahon, ako'y alipin at lingkod ng ating Panginoon. Have you signed that contract in your life? Will you tell the Lord today, Lord, ikaw pong may-ari sa akin, pero buong puso ko pa rin iniaalay, ibinibigay ang lahat-lahat sa akin, ibinibigay ko sa iyong aking buhay. Ikaw po, Panginoon, ang umawak nito. Ikaw ang gumamit ng buhay na ito. Wala po akong ititira sa aking sarili. Everything, Lord, I surrender to you. Everything, I give to you. Father, I pray na bawat isang nakikinig dito, sasabihin niya sa iyo, I want a life to the fullest. I want to be used to the fullest. And Lord, from now on, I say it again, from this day forward, I belong to Jesus. I am a servant of the Lord Jesus. I give my life to the Lord Jesus. Amen. And amen, and amen. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst.
wanna know.